tayo magdako sa ating pag-aaral, tayo po muna ay sandaling manalangin at tumawid sa ating Panginoon. Hallelujah, purihin kayo aming Diyos, na dakila, banal, tapat. Hallelujah, sinasamba namin kayo. Salamat sa iyo, Panginoon. Bless your holy name. We give you glory. We give you honor. We give you praises, Lord God. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo, aming Diyos sa dakila. Hallelujah. Awit po tayo sa Panginoon, dakilang Diyos. Ang Panginoon
Buksan po natin ang ating pong mga Biblia sa Aklat po ng Mga Ngaral, chapter 5, verse 2, verse 4, verse 5, and verse 6. Inulit ko po sa Mga Ngaral o Ecclesiastes, verse 2, verse 4, and 5, and 6. Sabi po dito sa Mga Ngaral, chapter 5, verse 2, huwag kang pabigla-bigla sa panalangin. Isipin mo munang mabuti ang ipapangako mo sa Kanya, sapagkat nasa langit siya at ika'y nasa lupa. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Verse 4, kung mangangako ka sa Diyos, tuparin ito agad. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang, kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Verse 5, mabuti pa ang huwag ka ng mangako kaysa mangangako at hindi mo tutuparin. Verse 6, huwag mong pababayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangangako ka at pagkatapos ay babawiin mo. Sa ganyan, galit na galit ang Diyos. Kung magkagayon, hindi Kanya pagpapalain sa anumang inyong ginagawa. Purihin po ang salita ng Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan ay yung pagtupad natin sa ating mga naipanalangin o naipangako natin sa Panginoon. Sa nakaraang taong 2024, alam ko po marahil ay marami sa atin ay nakapagbitaw tayo ng pangako sa Diyos. Mga panata na paglilingkod, mga pagkakawang gawa o anumang mga bagay na naipanata natin sa Panginoon, na kung minsan ay hindi natin nagagawa o hindi natin natutupad. Alam niyo po ba na, alam ko po na alam natin lahat na ang Diyos natin ay tapat. Katulad ng ating inawit, hindi bumibigo ang Panginoon sa Kanyang mga pangako. Amen po. Ang pangako niyang pagliligtas sa atin ay Kanyang tinupad. Dahil kung sino ang Diyos na nangako sa atin, siya ay Diyos na banal, siya ay Diyos na tapat, siya ay Diyos na hindi nagbabago. At sino tayong mga pinangakuan ng Panginoon ng pagliligtas? Tayo isang makasalanan, hindi karapat-dapat at hindi sumagi sa ating isipan man ang lumapit sa Diyos. Ngunit salamat sa Panginoon dahil ang Diyos natin ay tapat sa Kanyang mga pangako. Dahil sabi po ng Galatia chapter 4 verse 4 to 5, sabi po ng Kanyang mga salita, sa katapatan ng Diyos sa ating mga buhay, sa pangakong pagliligtas na ibinigay niya sa atin. Sabi po ng Galatia chapter 4, verse 4, ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang Kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Verse 5, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo may tuturing na mga anak ng Diyos. Kaya ang Diyos po natin ay tapat. Bakit po? Dahil naipadala niya yung Kanyang anak, yung Kanyang pagliligtas sa atin sa tamang panahon ng Ama. At sabi po ng Romans chapter 5 verse 8, na namatay ang ating Panginoong Jesus nung tayong mga makasalanan pa. Nung tayo ay hindi pa karapat-dapat sa Panginoon, itinupad ng Panginoon yung Kanyang pangako sa atin. Amen po. Ang Diyos natin ay palaging tapat sa Kanyang mga pangako. At ngayon po ay marami sa atin ay marami tayong naipangako na sa Panginoon. Sa amin na mga kabataan, sa mga magulang ay kapag tayo minsan ay nananalangin sa Panginoon ay nakakapagsambit tayo ng mga panata o mga pangako natin sa Panginoon na kung minsan ay hindi po natin nahahakbangan, hindi po natin nagagawa. Kaya sabi po dito sa Mga Ngaral chapter 5 verse 2, unang-una po ay huwag tayong pabigla-bigla sa ating mga naipapanalangin, sa ating mga naipapanata sa Panginoon. Huwag tayong maging pabigla-bigla sa ating mga pagsambit na nabibitawan natin pangako sa Panginoon. Dahil sabi dito, isipin mo munang mabuti ang ipapangako mo sa Kanya, sapagkat siya'y nasa langit at tayo ay nasa lupa. Meron pong isang kwento sa Biblia na nakuha ko lamang po, isang kwento lamang po ito sa Hukom chapter 11.
Ang buhay po ni Jephthah, isang hukom. Sabi po dito ng Hukom, chapter 11, verse 1, hanggang sa mga sumusunod. Sabi po dito, si Jephthah ng taga-Gilead ay isang matapang na mandirigma. Si Gilead ang kanyang ama at ang ina niya ay isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. May iba pang anak si Gilead sa kanyang tunay na asawa at nang lumaki ang mga ito, ay pinalayo sila si Jephthah. Sinabi nila, wala kang mamanahin mula sa aming ama sapagkat ikaw ay anak sa labas. Verse 3 ng Hukom chapter 11. Kaya umalis si Jephthah at nanirahan sa Tob, doon ay nagbuo siya ng pangkat ng mga taong itinakil din ng lipunan. At sama-sama sila sa pandaramhan. Si Jephthah po ay isang hukom sa noong unang panahon. At siya po ay taga-Gilead at ang kanya pong pamilya ay, kumbaga siya po ay anak sa labas. Siya po ay hindi tunay na anak ng tunay na asawa ng kanyang ama. At siya po ay isang matapang na mandirigma. Sa madaling salita, nang lumaki po ang kanyang mga kapatid sa kanyang ama, ay pinalayas siya sa kanilang tahanan. At pagkatapos nila ay pumunta siya sa ibang lugar at pinagtipon niya yung kanyang mga kasamahan sa lugar na iyon. Sa verse 6 po, sabi dito, pagkalipas ng ilang panahon, nilusob ng mga Amonita ang Israel. Dahil dito, si Jephthah ay pinasundo mula sa lupain ng Tob ng mga pinuno ng Gilead. Verse 6, sinabi nila, ikaw ang mangunguna sa amin sa pakikipaglaban sa mga Amonita. Verse 7, sumagot si Jephthah, hindi ba't nasusuklam kayo sa akin, kaya ninyo ako pinaalis sa Gilead? Bakit lalapitan ninyo ako, ngayong nakaharap kayo sa panganib? Sabi po dito ay, nung time na lulusobin po ng mga Amonita ang Israel, ay humingi sila ng tulong kay Jephthah dahil nga po kanina sa verse 1, si Jephthah ay isang matapang na mandirigma. At sabi dito ni Jephthah sa verse 9, sinabi ni Jephthah, kapag sinama ninyo ako sa pakikipaglaban sa kanila at niloob ni Yahweh na ako'y magtagumpay, ako ang kikilalanin ninyong pinuno. Verse 10, sumagot sila, oo, ikaw ang gagawin namin pinuno, saksin natin si Yahweh. Si Jephthah po ay nagsabi na kapag siya ay sinama at sila ay nanalo, siya po ang kikilalaning pinuno. At yun po ang napagkasunduan nila. At pagkatapos po nito, hindi na po natin babasahin, babaybay na lamang po natin. Si Jephthah po ay nakipagpaliwanagan sa hari ng Amonita. Siya po ay nagsugo ng kanyang mga alipino, kanyang mga kasamahan, papunta sa isang hari ng Amonita at nagtanong kung ano yung atraso ng kanila pong bayan sa bayan ng Amonita. At pagkatapos niyon ay ng pakikipagpaliwanagan ay hindi pa rin po nakinig ang hari sa kanya na mapupunta po sa isang labanan. Sabi po dito sa verse 28 ng Hukom chapter 11, verse 28 na po tayo, ngunit ang kasabing ito ni Jephthah ay hindi pinansin ng hari ng mga Amonita. Verse 29, ang espiritu ni Yahweh ay lumukob kay Jephthah. Tinipon niya ang mga tao sa Gilead at Manases, pagkatapos ay nagbalik sa Mispa, Gilead at saka nagtuloy upang salakay ng mga Amonita. Verse 30, ito na po yung pangako niya o naisumpa niyang panata sa Panginoon. Verse 30, sumumpa si Jephthah kay Yahweh ng ganito, kapag pinagtagumpay ninyo ako laban sa mga Amonita, susunugin ko bilang handog sa inyo ang unang lalabas sa aking bahay at sasalubong sa aking pag-uwi ko. Kaya dito po ay agad na namanata si Jephthah sa Panginoon na kapag siya'y nanalo, sila ay nanalo sa labanan sa Amonita ay ihahandog niya sa Panginoon yung unang sasalubong sa kanya sa kanyang pag-uwi. Kaya sa atin po minsan sa mga mahirap na sitwasyon, sa dinadala tayo ng mga mahihirap na sitwasyon para tayo ay magkaroon agad-agad ng panata sa Panginoon na kailangan po natin ito pa rin iyon dahil sabi po ng Ecclesiastes chapter 5 verse 2, huwag tayong pabigla-bigla sa ating mga pangako, ating mga panalangin sa Panginoon. At ang ikalawa doon sa verse 4 ay
Kung mangangako tayo sa Diyos, kailangan ay tuparin natin ito. Kaya dito po, si Jephthah ay naipangako niya sa Panginoon, naipanatan niya sa Panginoon, na kapag sila'y mananalo, ihahandog niya sa Panginoon yung una niyang masasalubong sa kanilang tahanan, sa kanyang pag-uwi. Verse 32, sinalakay nga ni Jephthah ang mga Ammonita at pinagtagumpay siya ni Yahweh. Kung mapapansin po natin ay tinupad ng Panginoon ang kanyang panalangin na kapag sila ay pinagtagumpay ng Panginoon, ay ihahandog niya yung kanyang unang makakasalubong. Pinagtagumpay sila ng Panginoon. Sabi dito sa verse 33, nagapi nila ang mga kalaban at nasakop ang 20 lungsod. At sa madaling sabi po ay pagkatapos nilang manalo sa labanan, siya po ay umuwi na. Siya po ay namanata sa Panginoon. Siya ay may pangako sa Panginoon. At sa kanyang pag-uwi, sa verse 34, nang magbalik si Jephthah sa Mizpah, sinalubong siya ng anak niyang babae na sumasayaw sa saling ng tamborin. Siya ang kaisa-isang anak ni Jephthah. Sa kanyang pangako sa Panginoon, sabi niya kanina, ang pangako niya, ang panata niya sa Panginoon ay kapag siya ay nanalo, sila ay nanalo sa labanan sa Ammonita, ay ihahandog niya sa Panginoon yung unang sasalubong sa kanyang pag-uwi. At sabi po ng verse 34, sino daw po yung unang sumalubong sa kanya? Yung kaisa-isa niyang anak na babae na sumasayaw sa saling na tamborin. Sabi ng verse 35, nang makita siya ni Jephthah, pinunit niya ang kanyang damit at buong paghihinagpis na sinabi, anak ko, kay bigat na bagay nitong ginawa mo sa akin ngayon. Ang panata ko kay Yahweh ay hindi ko na mababawi pa. Verse 36, sumagot ang anak ni Jephthah, kung may panata kayo kay Yahweh, tuparin ninyo iyon, sapagkat ipinaghiganti na kayo laban sa inyong mga kaaway na mga Ammonita. Ano po ang lesson na makukuha natin dito? Katulad na ating pong binasa kanina sa Mangaral chapter 5. Huwag tayong pabigla-bigla sa ating mga naipanalangin. Kung nung taong 2024 ay may mga ganun tayong sitwasyon, agad-agad tayong nakakabitaw ng panata o pangako sa Panginoon, kailangan po natin tuparin iyon. Sa number 2 po ay, kung mangangako tayo sa Diyos, kailangan natin tuparin iyon. Sabi po ng Ecclesiastes chapter 5, verse 4. At ang ikatatlo, huwag nating babawiin yung ating mga naipangako na sa Panginoon. Dahil sabi dito ni Jephthah, sabi niya, ang panata ko kay Yahweh ay hindi ko na mababawi pa. Dahil sa kagustuhan niyang manalo, dahil sa kagustuhan niyang maging pinuno, kilalaning pinuno, ay nasabi niya yung mga pangakong iyon. Pabigla-bigla siyang nagsabi ng mga pangakong iyon na kailangan po natin tuparin yung mga pangakong, mga panalangin na nasabi natin sa Panginoon. Ano po ba iyon? Kung minsan ay nakakapanalangin tayo sa Panginoon, Panginoon, bigyan niyo lamang po ako ng trabaho, pagpalain niyo lamang po ako, ay tutulong po ako sa gawain niyo. Minsan na nakapagsabi tayo ng mga ganong panata, pangako sa Panginoon, panalangin sa Panginoon, na kung minsan ay hindi po natin nagagawa. Kaya tulungan po tayo ng Panginoon sa kanyang biyaya, sa kanyang tulong at kalakasan ay magawa natin yung mga naipanalangin na natin sa Panginoon, yung mga nauna pa. At kung tayo mangangako naman sa Panginoon ngayong taong 2025, ay kailangan po natin tuparin iyon at huwag na natin bawiin pa. Dahil ang Diyos natin ay tapat. Uulitin ko po, ang Diyos natin ay tapat. Ang kanyang pangakong pagliligtas ay tinupad niya sa atin. Dahil kung sino siyang nangako sa atin, siya ay Diyos, ang mga Diyos. Sabi ng Deuteronomy chapter 7 verse 9, siya ay Diyos na hindi sumisira ng kanyang pangako. At natupad iyon sa atin dahil iniligtas niya tayo sa kapahamakan. Ang pangakong pagliligtas ng Panginoon ay ginawa niya nung panahon tayo ay makasalanan pa, nung panahon tayo ay walang gana na lumapit sa Panginoon. Ginawa niya yung pagliligtas na iyon. At sabi ng Galatia chapter 4 verse 4 to 5, sa tamang panahon ay dumating ang pagliligtas o ang anak ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Naganap lahat ng ipinangako sa atin ng Panginoon na pagliligtas. Kaya tayo po, kung tayo ay mangangako sa Diyos na tapat, kung tayo ay mananalangin o
mananata sa Diyos na tapat, ay kailangan po natin ito tuparin sa tulong at biyaya ng Panginoon. Hindi ko po alam ano man po yung mga naipanata natin sa Panginoon, naipanatan niyo sa Panginoon. Nagkaroon po tayo ng mga naipanalangin noon sa Panginoon na minsan ay nakakalimutan na natin at hindi na natin natutupad. Tulungan tayo ng Panginoon na magawa natin yung mga bagay na iyon sa tulong at sa kalooban po ng Panginoon. At yun po yung buhay ni Jephthah. Agad-agad siyang nagsabi ng panata sa Panginoon at hindi niya naisip ng unang sasalubong sa kanya ay yung kanyang anak, nag-iisang anak na babae, at kailangan niya pong tuparin yung kanyang naipangako sa Panginoon. Kaya tayo po bilang mga mananampalataya at mga lingkod ng Panginoon, mga Kristiyano, ay kung tayo ay mananalangin, kung tayo ay mangangako sa ating Panginoon, huwag tayong pabigla-bigla sa ating pong mga sinasabi. At ikalawa, kung tayo ay nangako na sa Diyos, kailangan ay tuparin po natin ito. At ikatatlo, ay huwag na natin bawiin yung mga naipangako na sa atin ng Panginoon. Dahil ang Diyos, ang kanyang pangako, tinupad niya sa atin. Hindi siya nagsabi, ay huwag na lang pala, hindi ko na itutuloy yung pagliligtas. Hindi po, itinuloy niya yung kanyang pagliligtas sa atin. Dahil siya ay Diyos na hindi sumisira ng kanyang mga pangako. At tayo naman, kung tayo mangangako sa Diyos na dapat, tulungan tayo ng Panginoon na yung ating mga naipanalangin sa Kanya ay magawa natin, matupad natin. Salamat po sa Diyos, sa bawat isa sa atin, sa buong maghapon na ito, anumang naipanalangin natin sa Panginoon, tulungan tayo ng Panginoon na magawa natin iyon ayon sa tulong at kalooban ng Diyos sa ating pong mga buhay. Salamat po sa Diyos. Tayo po ay sandaling manalangin sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Purihin po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Purihin kayo, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na napakabuti, Diyos na walang katulad, tapat sa kanyang mga pangako. Hindi bumibigo. Ang inyong katapatan ay walang hanggan, Panginoon. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo sa umagang ito. Hallelujah, Panginoon. Kung meron man po kaming naipanalangin, O Diyos, na ipanata sa inyo, na ipangako sa inyo noong taong 2024, O Diyos, na hindi pa po namin nagagawa. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Magawa namin ang mga bagay na iyon. Hallelujah. Bigyan niyo po kami ng lakas, Panginoon. Mahakbangan namin ang inyong kalooban sa aming po mga buhay. Hallelujah. Tulungan niyo po kami na sa tuwing mangangako kami sa inyo, huwag ito pabigla-bigla at huwag na namin itong bawiin, Panginoon. Lalo na po, Panginoon, kung mangangako kami. Hallelujah. At kung magsasambit ng panata patungkol sa mga paglilingkod sa inyo at pagtatalaga ng buhay, tulungan niyo pong bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Sa umagang ito, hallelujah, sa bawat isa, sa mga nanonood sa FB Live na ito, pagpalain niyo po, O Diyos, hallelujah, ang tuwing umaga, Panginoon, na pag-aaral ng inyong mga salita sa FB Live stream na ito, Panginoon, sa lahat ng mga kapatid namin na nakikiisa at patuloy na hallelujah, nakikiisa, Panginoon, hallelujah, sa programang ito. Kayo pong siyang magpala sa buhay ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Salamat sa inyo, dalangin po namin, O Diyos, ang pag-aaral na ito ay marami pa pong mga kaluluwa, mga kapatid, ang mapalakas at maabot, Panginoon, ng inyong pong mga salita, O Diyos. Sa bawat isa po sa amin, hallelujah, ano man ang aming gagawin sa buong maghapon, hinihingi po namin sa inyo ang inyong pong mayamang pagkilos, pagsama, Panginoon. Aming Diyos, patuloy nga po kayong mangusap sa amin. Ipaalala niyo po sa amin kung ano na po yung mga naipanata namin sa inyo noon, mga naipangako namin sa inyo noon, naipanalangin namin sa inyo noon. Tulungan niyo po kami, O Diyos, hallelujah, na yung mga bagay na iyon ay magawa namin sa tulong at lakas na nagmumula sa inyo at ayon po sa inyong kalooban.
po ng papuri. God bless po.